ang hawak na ebidensya ni VP Sara against Tamba and Marcos. Pag-uusapan natin yan. Susubukan nating sagutin yan. Video! You heard me right. Video na hawak ni PRRD patungkol kay Marcos. Vice President Sara Duterte ilalabas ang mga ebidensya na hawak laban sa mga taong nag-impeach sa kanya. Viral na nga ang naganap na impeachment kay Vice President Sara Duterte at umani ito ng maraming reaksyon sa social media. Samantala ang ibang mga kongresista naman ay naglabas ng kanilang komento kung bakit kailangan nilang pumirma sa nasabing impeachment upang maprotektahan ang kanilang distrito sa mga kahihinatnan nito kung sakali hindi sila pumirma rito. Kagaya ni Kongresista Lord Dansuan ng Cagayan de Oro 1st District, sinabi nito na mahihirapan na itong dumulog sa administrasyon kung sakaling may mga request o hihingi ito ng tulong sa national government ay mahihirapan na siya kapag naging oposisyon. Matandog yun tani, maigo yun tani. Kabalo na ko daan, Brigada Aris, nga pagbotar na ako og yes aning impeachment nga grabe ang batikos, dagan kayong masuko sa ako ha. Kay ilang tanaw nga gitalikdan na ako ang Vice Presidente. Sa tinuod lang hangtod karon taas pagyapon ang ako ang respeto sa mga Duterte Brigada Aris. Unya bugati kay ni nga desisyon sa ako, dili ni sayon. Pero sama sa amo ang statement nga trabaho mong ginamo ni na kung naay impeachment complaint ang lihokon dadto na dayon na sa Senado ang paghukom ni ana. Unya sama sa akong giingon kaganina na kung dili po ta ani mo duyog sa administrasyon o sa majority mahimo na tag-opposition. Kunya kung naa na ta sa opposition, mataha na gitaan na og pangayo og additional na budget. Mataha na ta, maulaw na ta na og pangayo Brigada Aris na inani kay lisod yun. Lisod yun kung ikaw bitaw may moatubang sa katawhan sama sa akong gingon kaganina nga maghilak na ng kapatabang sa imo personal pag nga nagpatabang na sa imo atubangan maghilak kay unsa na lang ikabayad niya sa hospital unsa may akong ana. Samantala nagsalita nga si Coach Oli sa kanyang ginawang reaction video patungkol sa mga kasong isasampa at mga ebidensya na ilalabas ni VP Sara Duterte ay ipinahayag nito na nalalapit lumabas ang mga baho ng mga kilalang kongresista sa Kamara dahil sa mga controversial na BICAM reports. Sinabi rin nito na may mga hawak na ebidensya si VP Sara at FPRRD laban kay PBBM. Hindi naman nito sinabi kung kailan ilalabas ang mga ito. Ating pakinggan ang buong pahayag. Yan. Ito ang mga dapat na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At ito yung mga katanungan eh. Dumadami po ang katanungan. Okay? Una, ang hawak na ebidensya ni VP Sara against Tamba and Marcos. Pag-uusapan natin yan. Susubukan nating sagutin yan. Video! You heard me right. Video na hawak ni PRRD patungkol kay Marcos. Kailan maglalabasan niya sa impeachment ba? Yeah, subukan nating sagutin yan maya-maya, okay? At pangapat, hindi impeachment ang habol talaga ni Tamba. Okay? So, again, paalala po, bago tayo magsimula, subscribe po kayo dahil sabi sa akin ni YouTube, more than half. Kung ang nanonood sa akin kada araw ay nasa 200,000. More than half, ibig sabihin mga 120,000 hindi pa nakasubscribe. Anda, nahaharapin itong si Martin Romualdez. Sasagutin natin yung mga tanong kanina. Okay? About sa video, ebidensya, etc. etc. Okay, go, go, go! Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Iyon! Palakpakan naman dyan, Malaking bagay yan, okay? Kasi alam nyo ito si Martin, hindi po ito sanay sa laban. Sanay ito sa bayaran. Sinabi ni VP Sara yan eh. Kaya nga kadalasan niya walang nakakalaban. Di ba? Kung hindi babayaran, tatakutin,
O gagawa ng paraan basta ayaw nito ng laban. Tatandaan po nating mabuti yun. Takot sa confrontational. Hindi confrontational to si Tamba. Takot siya ron. Sabi yan ni BP Sara, patunay. Ngayon, 2025, may kalaban ba siya sa distrito niya? Di ba ang balita natin ay na-disqualify ng COMELEC? Ang galing, no? Oh. Tanong, tama ba si BP Sara? Di ba? Tumutugma. Ayaw nito ng laban. Gagawa ng paraan nito si Tamba na kahit anong paraan ayaw nito ng laban diretso. Gusto nito sure win. Walang kalaban. Bayaran ng kalaban o eliminate ang kalaban. Kaya lang, ang problema dyan, hindi niya kaya to si Alvarez. May demanda. Yan ang kakaharapin ngayon ni Tamba. Hirap siya dyan. So, anong gagawin niyan? Posibleng magkabayaran na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin niyang paraan. But one thing for sure, alam ni BP Sara ang galawan ni Tamba. Yari siya rito sa demandang to. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Yon. Kasi naaalala nyo itong blank items. Kaya wag po tayo makakalimot dito sa blank items na to. Kasi yaan ay malaking kaso. Ulitin natin, kriminal yan. Ha? At kung ito ay makakaupo nga si BP Sara, lamang-lamang sa kulungan dadampitin yan si Tamba. Kasi ito, bilyon po ang pinag-uusapang mawawalang pera dito. Nagkaroon ng blank items, tapos pinila pa ng kung sino nang hindi dumaan sa proseso. Krimen po yun. Na pinirmahan naman na itong presidente nating wala ding kwenta. Pareha sila magpinsa walang kwenta. Diba? Hindi ko nga alam kung pag tinanong ako, sino mas walang kwenta doon sa dalawa? Nang parehas eh. Hindi ako makaisip. Kayo tanong ko, sino mas walang kwenta doon sa dalawa? Kaya sagot-sagutin nyo dyan sa comment section. So, eto talaga malaking problema ni Tamba yan. Hindi po ito ang napagkasunduan sa bicameral committee. Tandaan nyo si Alvarez ay congressman. Nakaupong congressman to. So alam niya nangyari. Dapat may pagkakasunduan doon. Hindi ka pwedeng ikaw ang magdidesisyon. Again, ipapaalala ko yung sinabi ni BP Sara. Ay, si BP Sara ba ang nagsabi noon? Na 2 tao lang ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Si Tamba at si Saldico. Sila nagdi-decide. Hindi po pwede yun.